ordinaryong tao, ano? bilang boses ng bayan, ako... Oy! Teka muna! Aray ko, alam mo, tawa ako ng tawa dito. Sasakit lalamunan ko sa'yo, Rendon, kaaga-aga. Ha? Ikaw ang bagong paborito kong komedyante. Meron na tayong boses ng bayan. Rendon, Labrador. Labrador, Coach Oli. Hindi ba Labrador? Labrador. Di akala ko bago kang attack dog ni Romualdez. Ako'y nagtatanong lang. Ha? Kung si Trillanes attack dog ng Dilaw, ikaw ba ay attack dog ni Romualdez? Nagtatanong lang ha, Labrador. Ay, Labrador. Nakikita ko dito kanina. Kalaki-laki katawan, naglalakad. Ang daming bodyguard, pambihira ka. Buti hindi ka nakita ni Tyson. Di ba hindi iniinsulto ni Tyson eh. Iniinsulto ni Tyson si Mayweather, di ba? Sabi niya, kung talagang ikaw ang GOAT ng boxing, ikaw ang pinakamagaling na boksingero, kaya mo maglakad ng walang bodyguard. Ang daming bodyguard, kalaki-laki ng katawan, kala mo naman. Hindi. Kasi siyempre, ikaw na. Ikaw na ang boses ng bayan. Daming siyempre, di ba? Ayan. Pagbigyan na natin, pagbigyan. Ay, sasakit lalamunan ko sa'yo. Tuloy na tayo na makapag-comedy tayo. Pakinggan ang boses ng bayan. Po ay nasaktan sa aking nakita. Ano nakita mo? Kapwa Pilipino pa natin ang naninira sa kapwa Pilipino. Sino maninira kay Romualdez? Gusto mo hapon. Anong pakialam nila sa confidential funds? Anong pakialam nila kay Ka Eric? At anong pakialam sa bilyon na travel expenses? Question mark. Anong pakialam ng hapon dyan? Ito si Rendon, no? Pag ikaw pumunta ng political arena, political vlogger, aral ka. Brad, yan ang sinasabi ko sa'yo. Kalahati ng araw mo sa aral. Hindi ka pwedeng script. Maniwala ka sa akin, magmumukha kang tanga. Hindi, payo lang yun. Pag ikaw ay talagang hindi nag-aral dyan at basta ka lang aasa sa script, same lang aabutin mo dyan. Maniwala ka. Pasok. Ang pinakamasakit nga nun, isang mataas na leader ng ating bansa ang ginanon nila. Ayoko sanang manormalize or maging... Yun, ang galing. Ayaw niyang manormalize. Kita mo na. Wala sa script yan, sigurado ko. Kasi kung nasa script yan, bobo yung nagbibigay sa'yo ng script. I'm sure hindi bobo yung nagbibigay sa'yo ng script. Ayaw mong manormalize. Ang alin yung ganong ugali. Pambira. Ay, nako. Pero ako walang kahilig-hilig sa mga artista, etc. Pero pag ganito ang mga artista, mga komedyante, type ko to. Palaging ganito na maging kaugalian natin na manira or mambastos ng kapwa Pilipino. Siguro ito na yung... Ikaw nga ang bastos sa mga kapwa mo Pilipino, mga artista, walang ginagawa sa'yo eh. Ngayon, hindi, ako nagtatanong lang, Rendon, mahina na ba benta ron? Yung pa-epal mo sa mga artista, mahina na. Pasok ang political, magkano ba? Hindi, ako nagtatanong lang, magkano ba? Magkano ba ang tingin mong kikitain mo sa political na hindi mo kayang kitain doon sa yung pa-epal effect mo sa mga artista, etc. Nagtatanong wala ako sinasabing nabibigyan ka. Sige, tuloy. Tamang pagkakataon para hilingin ko sa DepEd na... Maghihiling sa DepEd. Ang galing na. Uy! Kumunik. BP Sara, support BP Sara. Di umano ang supporter ni BP Sara ang nangbastos di umano kay Romualdez. I-connect dapat sa DepEd dahil ang sekretary ng DepEd ay si BP Sara. Palakpakan naman po natin. Ang galing na. Ulitin natin. Hindi ako papasok muna para marinig yung mabuti pa. Para hilingin ko sa DepEd na sana ibalik natin yung GMRC. Kasi ako po ay nababahala bilang boses ng bayan na palala ang ugali ng mga Pilipino. Ayun. So ibalik daw sa DepEd na secretary si BP Sara, ibalik ang GMRC dahil palala ugali ng mga Pilipino. Pambihira, ang tanda na nung yung sinasabi nyo nagbastos kay speaker. Anong koneksyon nung GMRC ng DepEd sa di umano nagbastos kay speaker na nasa Japan na ngayon na OFW, pababalikin mo sa Pilipinas para mag-aral?
Ha? So, parang ang datingan dito, on the side, ha? Hindi man niya dinediretso, pero may pitik kay Sara. Brad, mali ang script mo. Mali ang narrative mo, Brad. Ito sinasabi ko eh. Pag kayo papasok ng political vlogger, aral. Hindi ka pwedeng nakaasa sa script. Ulitin ko, magmumukha kang engot. Tingnan mo, ito, real talk lang po tayo. Real talk. Yung mga kasamahan ko dating nakipagsawsawan sa eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, wala nang balita about eleksyon. Anong ginawa? Lumipat na sa pag-artista. Ayaw na sa political. Bakit? Susunog ang utak eh. Iba sa political, Brad. Yung dating ang political, nasa artista na ngayon. Ang topic, Tito Vic and Joey na. Ikaw nandudoong ka na. Yun na yung kinakana mo. Pumunta ka pa sa political. Magkano, Brad? Magkano? Hindi, tingin mo magkano kikitain mo rito sa views? May kita naman. Totoo na, hindi ko naman pinagkakaila, may kita sa views eh. Yan, tanong ko sa'yo magkano? Magkano tingin mo kikitain mo sa views? Again, marami na sumakabilang buhay, hindi, sumakabilang content na yung mga kasamahan nating political, hindi kaya ang politika. Ikaw naman pabalik, Brad, mag-aaral ka rito. Tatamaan ka ng lintik di. Oy, naku, si Merly official, may binanat. Ako sa iyo ha. Rendon, may tanong ako sa iyo. Sinong tingin mong Itbulaga dapat? Yung GMA7 o yung News TV5? Ngayon, pag nasagot mo na kung sino ang dapat na may-ari ng Itbulaga at sino may karapatang gumamit, yun ang i-vlog mo. Doon nagpunta yung mga kasamahan namin. Huwag ka nang pumunta rito, pambira ka. Oh. Sabi ni Ann Harot, nabaon na yung iba sa TBJ at Fake Bulaga. Yung mga TBJ at It Bulaga or Itman yan na vlogger, pagdating ng eleksyon, balik yun dito sa politika. Kasi eleksyon eh. Pagkatapos ng eleksyon, balik na naman yun sa artista. Tatagaan nyo sa bato. Ikaw, hanggang kailan ka sa politika? Pag wala ka nang natatanggap, aalis ka ulit. Iba na naman ang pupuntahan mo. Hindi, kasi ito ang daming pinuntahan eh. Hindi ko sinasabing may nagbibigay sa kanya. Ha? Kayo na maghusga nun. Ako, ayoko naghuhusga sa tao. Pero meron naman kasing kita. So pagka wala kang kinita rito, balik ka na naman dyan, bira ka na naman sa artista. Ito madalas kong sabihin ha, sa mga kababaihan. Ito sinasabi ko to madalas sa mga ex ko, doon sa mga singers kong mga babae. Kasi ito problema nila. Please make up your mind. Hindi ka pwedeng pagganong-ganon. Ano ba talaga? Para kang babae. Make up your mind. Naku. Hindi si Mark yung sinasabihan ko. Baka pagbintangan nyo na naman ha. Sa totoo si Mark, matalas yun sa politika. Pinapakinggan ko yung vlog niya. Meron sigurong napikon sa kanya kasi umiba ng sinusuportahan. Pero pag tiningnan mo naman yung kanyang pag-a-analyze, malalim. Lamang siya doon sa mga TBJ. TBJ vlogger. Lamang siya doon. Sige, tahol. Tuloy. Tahol. Pambihira. Tuloy. Nakita ko ito nag-viral online sa TikTok at kumalat. Kasi hindi po pwede natin. Kasi Mr. Viral ka lang eh. Ang alam mo lang pa-viral. Ha? Iba po yan. Kung ako sa'yo, gayahin mo na rin yung iba na may script. Oo, yung maarte kunwari. Wala. Viral. May mga viral vloggers. I will give it to you guys. Salute ako dyan. Kasi may kanya-kanya po. Yung political vlogger, pwede maging viral vloggers. Pero hindi lahat ng viral vloggers pwede maging political. Hindi lahat ha. Meron. Pero Rendon. Na i-tolerate po yung mga ganito kasi sawa na tayo sa siraan, sawa na tayo sa fake news. Sawa tayo sa siraan, sawa tayo sa fake news. Look who's talking. Sana yung mga ganitong mga taga-suporta or fanatiko ng mga politiko, pagsabihan natin. Sara, sabihan mo yung nanusok ng stick gagawing lechon si Romualdez sa Japan. Kasi yun ang pinupunta nitong taon to eh. Sabihan nyo, sabihan nyo yung mga supporters nyo. Brad, hindi kaya dapat ang sabihan mo, tanong lang ito ha, hindi kaya sabihan mo si Romualdez, sabihan niya yung kamera. Kasi yung kamera, political pa rin yun. Political arena pa rin yun. Pasahod pa rin ng bayan. Si Sara, hindi niya naman pasahod yun. Mayayama, mga taga-Japan yun eh. Ang bihira, talaga ito. Di ba, Cherry Tosaki, mga taga-Japan mayayaman? Tingnan mo, papakita yan si Cherry Tosaki. Joke lang, nagbibiro lang tayo. Nakakarried away ako dito kay, sige, tahol. Huwag sanang maging ugali na maglabas ng mga ganitong videos na ikakasira ng mga leader ng bansa natin. Sana mamayani po sa atin yung pagmamahal sa Pilipinas.
bilang bigla kang nagmamahal sa Pilipinas. At gusto ko rin siyempre bigyang respeto ang naging asal po ni House Speaker Martin Romualdez. Okay, palakpakan. Ano yung asal ng boss mo? Ay, ng speaker. Kahit binastos siya, harapan, ay naging composure pa rin siya, Naging composure. naging maginoo pa rin siya, at pinakita niya pa rin yung ugali ng isang totoong leader. Sir Ang ugali ng totoong leader ay dapat hawakan mo ang iyong nasasakupan gaya ng kamera na wag busalan ang media. Wala silang karapatan ipilit, i-reveal ang source. Sa totoo lang yan, baka hindi mo alam, le-lecturean kita. Kaya pinakawalan si Ka Eric dahil natakot sa mga sundalo. Dahil pumirma yung mga sundalo. Dahil mali yung ginagawa nila ng illegal detention. Hindi mo pwedeng awatin at pilitin na i-reveal yung source. Tanong, alam mo ba yung issue na yon? Kilala mo ba si Ka Eric? Ako hindi ko kilala personally, pero kilala mo ba itong mga political na ito? Alam mo ba nangyayari sa bansa? Alam mo ba yung in aid of legislation? Matanong lang kita. Kailangan makipag-meeting kang mabuti kung sino man yung boss mo, ha? Meeting kayo mabuti, test lecturean ka. Pero masusunog utak mo dyan, promise ko. Pag pinagsama-sama mo lahat yan in one day, kinagabihan, baka minumura mo na lang yung mga artista ulit. Balik ka na doon. Iba yan. Hindi, aralin mo, ha? Baka hindi mo lang alam. Baka hindi mo alam yung nangyayaring aid of legislation, yung ginawa nitong sila Tambuting et al. Patay ka dyan. Martin, Hindi yung grave threat, ha? Ibig sabihin nung patay ka dyan, yung magmumukha kang tanga. Sir Martin, House Speaker, Oh. maraming salamat po sa inyong ipinakita. Nakuha mo po ang respeto ng taong bayan. Yun. Dahil sa pinakita ni speaker, nakita niya na yung sinabi, mali po yung ginawa nyo kay Ka Eric. Syempre, sagot ni Tamba, syempre, nakuha niya yung respeto ron. Sinabihan na mali yung ginawa mo kay Ka Eric, tapos syempre, sagot. Napanood mo ba yung video, Brad? Naku. Alam mo, get ready. Dahil yung comedy na nangyayari sa politika ngayon, papasukin tayo ng mga viral vloggers. The clowns will come in. Eto na, brace yourself. They will come in sa political. Sinimulan. At pag maganda ang bigayan ni YouTube, pasok yung mga yan. Magtatagal. Kasi ito, saglit lang yan eh. Kung hindi tuloy-tuloy ang bigayan ni YouTube. Pero pag tuloy-tuloy ang bigayan at nakita ng mga viral vloggers, uy! Lucrative sila Rendon. Pasok! Tandaan niyo yung sinabi ko. Magkakatotoo yan. Kaya ngayon, hindi lang si Tamba ang babantayan natin. Bantayan din. I'm watching you. You. Uy, nako, viral vloggers. Uy, nako, kunanam. Sir, sorry to ask ka. Kasi you're mentioning ikaw ang boses ng bayan ngayon. Bakit? Dahil ba ito sa influence mo, kahit paano sa social media, at saka, syempre sabihin nila, bakit ka sumasaw dito? Ang tanong, bakit ka naging boses ng bayan at sabihin bakit ka sumasaw-saw dito? Pakinggan ang sagot at tahol ni Rendon. Kasi ang aking advocacy, binigyan Advokasya na siya. O ano advokasya mo, Brad? niyo ako ng boses ngayon. Ako po ay nagbabagong buhay. Oy, bagong buhay ka. Kamusta na nangyari doon sa pagsama-sama mo sa raid? Hindi epektibo, no? Ngayon may advokasya ka na. Ngayong 2024, gusto kong gamitin yung influence. Yung 2024, gusto mong gamitin yung influence mo para saan? In preparation for 2025. Rendon, yung mga katulad mo, pustahan tayo, dadami ngayong 2024 kasi papasok ang 2025, huwag tayong maglokohan, dediretsahin kita. You and the likes of you, the likes of Rendon. Aw! Ikaw, sama mo na si Trillanes. Boses na ibinigay nyo sa akin para i-highlight Ikaw lang nagbigay sa sarili mo niyan. yung mga personalidad, mga politiko na may ginagawang tama sa Pilipinas. Sino yun? Si Romualdez. Hindi, yun ang advokasya niya para punahin. Ano masabi niya? Pasalamatan. Yung mga politiko may ginagawa. Tingnan natin. Pero ako, pupusta ako. Si Romualdez ng si Romualdez. Ang pupurihin mo. Coach, judgmental ka, may ebidensya ka dyan. Baka mamaya ipatawag ka. Sinimulan na niya eh. Yung dating video niya, may simula na. Ito ngayon, simula na. Pangalawa na to. Tingnan mo, Romualdez ng Romualdez to. Huwag tayo maglokohan, Brad.
So yung nalalang mensahe mo doon sa mga supporter nila sa Duterte, sa supporter ng Sa lahat po ng taga-suporta ng mga politiko, sana isantabi muna natin yung mga personal nating interest. Ano, isa-isahin natin ha. Yung mga supporter ng mga politiko, isang tabi natin ang ating personal interest. Tama hanggang dyan. Supporter ni Marcos, supporter ni Sara, supporter ni PRRD, supporter ni Romualdez. Lahat tayo, isang tabi natin. Hanggang dyan. Okay yun. Sige, isang tabi natin. Good yan, good. Sana magtulungan muna tayo. At ayoko pong makita na itong mga darating na taon, ang politika pa ang magsilbing pagkakawatak-watak at hindi pagkakaisa-isa nating lahat. Sir, baka may mag-comment ulit. Sabihin nila, hindi naman pumapasok yun eh. Indirectly naman, di naman daw talaga sinasadya na Doon na tayo sa video, yun ang balikan natin. Indirectly, hindi naman daw sinasadya, baka sabihin daw, ganon. matamaan ng state. Ang galing taga News 5 ba ito si, taga TV5 ba ito si Rendon? Kasi parati dyan ang labas niya sa TV5, notice nyo? We are observant. Ng Wagner at saka yung mga sinasabi naman nila ay pasasalamat ang sinusuportahan sa Bibi Sara. Hindi direktang pambabastos ang ginawa sa ating House Speaker. Pero baka kasi dito maaring magsimula ang malalang pag-aaway nitong darating na eleksyon. Or Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Pag nakaharap ka sa script, hindi ko pinagbibintang ang may script anong ibig niyang sabihin? Yung mga ganitong pagbabastos, baka ito ang mag-uwi ng mga pag-aaway natin sa 2025 eleksyon, sa darating na eleksyon. Hindi po yan pagtutusok ng stick ang magiging dahilan kung mag-aaway man si Romualdez o si Sara o sino pa. Yan po ang nagiging resulta kasi meron ng away. Brad, you are not informed. You don't know what you are talking about. Kulang ang binigay niyong script. Ulitin natin ha. Ano talaga sinasadya na matamaan ng state ng Wagner at saka yung mga sinasabi naman nila ay pasasalamat ang sinusuportahan sa Bibi Sara. Hindi direktang pambabastos ang ginawa sa ating House Speaker. Pero baka kasi dito maaring magsimula ang malalang pag-aaway nitong darating na eleksyon. Or Nakita nyo ang gulo ng argumento niya? Hindi direktang pagbabastos yung ginawa kay Speaker or kay Tamba. Kayo na kung bahala kung anong gusto nyo itawag sa kanya. Pero, dahil ito ay maging panimula ng pag-aaway sa eleksyon. Lalim, no? Mas bago. Ang lalim mo, Brad! Ang lalim mo. Alam mo, hindi ko po pinagbibintangan, ha? Pero kung may kumuha sa kanyang political character, Brad, kung sino man ang kumuha sa kanyang political, sisantihin mo na yung political advisor mo. Wrong move. This is a joke. He is a clown. Hindi ko po sinasabi, he is a clown pagdating sa political. Hindi siya makakatulong kung siya ang kinuha for PR purposes. Sa katunayan, dapat lumayo kayo sa kanya. Hindi siya karagdagan sa inyo. At isama mo na, sisantihin nyo yung political advisor mo. Kung kinuha nga ito. Hindi po wala tayong pinapatukuyan ha. Ito yung warning lang kung sino political. You will be the laughing stock of the Filipino people. Ulitin ko, ang payo ko, dumistansya kayo ng pinakamalayong kaya nyo dito kay Rendon. Yes, possibly sa ibang sitwasyon. He can help you. Malakas kasi yung Facebook niyan or ang kanyang social media. Per political, ayoko magsalita, baka naman matuto sa susunod, no? But as of now, he's a clown. Kabubo ng kukuha rito. Hindi dapat sinalang muna. Kung talagang plano, sinalang muna sa, di ba? And then, bago pinaalagwa. Kikita mo argumento niya. Yung panunusok ang magsisimula ng away. Posibleng baka magsimula ng away. Lalim, Brad! darating na halalan. So sana, imbes na magsiraan, baka pwede tayong magtulungan na lang para makita ng taong bayan kung sino po ang deserving at sino ang tamang piliin na mamumuno
kung sakali ng Pilipinas. Sa pool. Yun, may tinamaan. Pwede naman pala, hindi pala clown. Sorry. As early as now, I apologize. Di dapat daw magkaisa. Magtulungan na lang tayo at hayaan ang taong bayan na pumili ng kanila. Pasok, sakto. Kaya ako, I suggest, Rendon, itahol mo, isuggest mo na hayaan ang mga confidential funds or hayaan ang mga galaw ni Sara laban sa mga makakaliwa at rebelde. Kasi patapos na po ang CPP-NPA. Huwag na nating pabalikin. Eto na. Kumbagat sa magka-climax na po si Sara. Palubog na. Eto mga makakaliwa. Tinatapos na eh. Tapos sinarangan pa pinulitika si Sara. Kaya tama yung sinasabi mo. Huwag na tayong magsiraan. Magtulungan. Brad, tulungan nyo na lang si Sara. Pero ang pinakamagandang tulong mo, you just shut up your mouth and let Sara lead. Uy, parang political yun Hayaan nyo si Sara lipunin ang mga rebelde, lipunin ang mga komunista, lipunin ang mga makakaliwa. Alam mo ba yun? Alam mo ba yung laban na yun? Na sinasabi ko dapat tama, magtulungan tayo. Tulungan nyo si Sara sa laban. Kesa nagsisiraan. Tama. Doon ka tumama. At tulungan natin ibangon ang political media. Bilang boses ka ng bayan. Ikaw nagsabi nun, hindi ako Boses ka ng bayan, hindi ka boses ng politiko or tahol ng politiko. Bilang boses ka ng bayan, huwag busalan ang media. Dapat yan ang sinasuggest mo. Tama ba, Rendon, o tamang-tama? Mamili ka. Kasi boses ka ng bayan Hindi ka naman boses ni Romualdez, boses ni Tambunting, boses ng kung sino-sinong politiko. Hindi ko po binagbibintangan niya mga yan. Boses ka ni Nograles. Example lang po yung mga binanggit kong politiko. So, iparating mo sa kanila, huwag awatin si Sara lipunin itong mga ito. Tama? Huwag busalan ang media. Tama? Ang tanong, alam mo ba yung pinag-uusapan natin? Ay baka nakalutang ka dyan, hindi mo alam yung pinag-uusapan natin. Sabihin mo, dagdagan yung script. Mamamali ka talaga pag sumunod ka sa script. Kasi hindi ito parang artista kung ano yung sasabihin nila, yun din sasabihin mo. Hindi ganun. Sa politika, mabubulaga ka. Baka mamaya daling ka doon sa arena o area na hindi mo kabisado. Ay, magmumukha ka talagang ron.